Ang mahinang pag-iyak ni Ethan ang gumising sa natutulog na takot sa loob ng dibdib ni Nancy. Hindi ito isang ordinaryong iyak. Hindi ito ang malakas na sigaw ng isang sanggol na naghahanap lang ng kalinga. Ito ay isang tunog na tila ba galing sa kailaliman. Isang mahinang daing na parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Nancy sa bawat paghikbi. 3 araw na. 3 araw nang walang laman ng tiyan ng 8 buwang gulang niyang kapatid, kundi tubig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sahig kung saan siya nakaupo sa tabi ng kuna. Ang bawat galaw niya ay maingat, kinakalkula, na para bang ang sahig ng marangyang silid na ito ay puno ng mga basag na salamin. Nanginginig ang kanyang mga binti habang papalapit siya sa kuna. Sumilip siya sa loob, si Ethan, ang kanyang maliit na anghel. Namumula ang pisngi nito, hindi dahil sa kalusugan, kundi dahil sa lagnat na unti-unting umaakyat sa munti nitong katawan. Ang mga mata nitong dati puno ng buhay ay bahagyang nakabukas, nanlalambot at puno ng pagod. Kahit ang pag-iyak nito ay tila isang napakalaking pasanin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Nancy. Pinahid niya ito agad. Bawal umiyak, bawal magpakita ng kahinaan. Iyon ang utos. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang 8 taong gulang na puso. Kailangan niyang subukan. Para kay Ethan. Lumabas siya ng kwarto, ang mga paa niyang maliliit ay halos walang ingay sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang pasilyo ay mahaba at malawak. Pinalamutian ng mga mamahaling painting na hindi niya maintindihan. Dati, para sa kanya, ang bahay na ito ay isang palasyo. Ngayon, isa na itong malaking kulungan na puno ng mga anino. Naabutan niya ang kanyang tita Samantha sa sala. Nakaupo ng komportable sa isang puting sofa habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Ang mamahalin nitong pabango ay nangingibabaw sa hangin. Isang amoy na dati gusto ni Nancy pero ngayon nagdudulot na sa kanya ng pagsikip ng dibdib. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Titita Samantha. Halos pabulong na sabi ni Nancy. Hindi man lang nag-angat ng tingin ang babae. Ano? Matabang nitong sagot. Si Ethan po. Nanginginig ang boses ni Nancy. Mainit na mainit po siya. Umiiyak pa rin po siya ng gutom. Sa wakas, ay ibinaba ni Samantha ang cellphone at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. At anong gusto mong gawin ko? Gatas po. Kahit isang kutsara lang po ng gatas para sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Samantha. Tumayo ito at naglakad patungo sa kusina. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Nancy. Sinundan niya ito ng tingin. Pumasok si Samantha sa malinis at modernong kusina. Binuksan ang isang cabinet at kinuha ang lata ng gatas ni Ethan. Hawak na niya, ibibigay na niya. Ngunit sa halip na magtimpla, naglakad si Samantha patungo sa basurahan. Sa isang mabilis na kilos, itinapon nito ang halos wala ng lamang lata sa loob. Ang tunog ng pagtama ng metal sa plastik ay parang kulog sa pandinig ni Nancy. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Maingay ang kapatid mo, sabi ni Samantha. Hindi pa rin lumilingon. Kapag natuto na siyang tumahimik, saka lang siya kakain. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto. Tumahimik ka kung ayaw mong isunod kita sa gutom. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Nancy. Ang maliit na pag-asang sumibol kanina ay namatay. Nilamon ng isang napakalaking alon ng kawalan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod na lang siya at naglakad pabalik sa kwarto. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Isinara niya ang pinto at muling naupo sa tabi ng kuna. Inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa noon ni Ethan. Nagsusumigaw sa init. Muli, isang butil ng luha ang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay hinayaan na niya.
Sino pa ba ang makakakita? Dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang sarili habang sinisimulang kantahin ang isang oyaye na itinuro sa kanya ng kanyang mama. Ang boses niya ay basag at nanginginig, ngunit patuloy siya. Tulog na, bunso, anghel ng buhay ko. Sa kanyang isip, naririnig niya ang malambing na boses ng kanyang tunay na ina. Nararamdaman niya ang init ng yakap nito. Isang alaalang unti-unti nang binubura ng kalupitan ng kasalukuyan. Patuloy siyang kumanta hanggang sa halos maubos ang kanyang hininga, hanggang sa ang iyak ni Ethan ay muling naging mahinang hikbi na lamang. Katahimikan, tanging ang mababaw na paghinga ni Ethan at ang mabilis na tibok ng puso ni Nancy ang maririnig. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang bumasag sa lahat. Click! Ang tunog ng susi na pumapasok sa seradura ng pinto sa ibaba. Natigilan si Nancy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pinto sa ibaba ay bumukas. May mga yabag. Papalapit. Hindi ito ang mga yabag ni Tita Samantha. Mas mabibigat. Mas pamilyar. Ang mga yabag ng kanyang ama. Umuwi siya. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng isang malamig at napakatahimik na conference room, tinapos ni Nicholas Valdez ang isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon sa isang matatag na pagkakamay. Congratulations, Mr. Valdez. It's a pleasure doing business with your company. The pleasure is all mine, sir. Magalang na sagot ni Nicholas. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ang silid ay napuno ng magalang na palakpakan. Ang mga kasosyo niya sa negosyo ay nakangiti, humahanga sa kanyang talino at determinasyon. Para sa kanila, si Nicholas Valdez ay ang CEO na nasa tuktok ng kanyang karera, matagumpay, mayaman, at tila ba perpekto ang lahat. Ngunit sa kabila ng palakpakan at mga papuri, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging hungkag na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming pera. Nang makabalik siya sa kanyang hotel suite, ang unang ginawa niya ay hubarin ang kanyang coat at bahagyang luwagan ang kanyang kurbata. Ang katahimikan ng maluwag na silid ay tila mas nakakabingi kaysa sa ingay ng syudad sa labas. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitigan ng wallpaper, isang masayang larawan nilang apat. Siya, si Samantha, isang nakangiting Nancy, at isang sanggol na si Ethan, isang perpektong larawan ng pamilya. Para sa inyo ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili na para bang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ang bawat araw na malayo siya sa kanila ay may katuturan. Pinindot niya ang numero ng kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang ring, isang malambing na boses ang sumagot. Mahal? Samantha, sabi ni Nicholas, at gumaan agad ang kanyang pakiramdam nang marinig ang boses nito. Kamusta kayo dyan? Pasensya na. Ngayon lang ako nakatawag. Medyo naging abala sa meeting. Okay lang, mahal. Naiintindihan namin. Sagot ni Samantha. Ang boses ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Miss na miss ka na namin. Lalo na si Nancy. Kanina ka pa niya tinatanong. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Nicholas. Talaga? Pakisabi sa kanya, miss na miss ko na rin siya. Ang mga bata, kamusta sila? Ayun, mahimbing na ang tulog. Mabilis na sagot ni Samantha. Pagod sa maghapong paglalaro. Si Ethan, ang lakas-lakas uminom ng gatas. Ang taba-taba na ng bunso natin. Nakahinga ng maluwag si Nicholas. Ang maliit na kaba na kanina pa kumukurot sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Ito pala iyon. Pag-aalala lang. Mabuti naman kung ganoon. Masaya akong marinig yan. Ikaw, kamusta ang meeting mo? Sigurado akong nakuha mo ang deal. Ikaw pa ba? Oo, nakuha natin. Sagot ni Nicholas. Ngunit ang tagumpay sa kanyang boses ay tila walang bigat. Nagpatuloy pa ng ilang minuto ang kanilang pag-uusap. Puro matatamis na salita mula kay Samantha. Puro kasiguraduhan
na maayos ang lahat. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Nicholas ang telepono at napabuntong hininga. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Sa likod ng kanyang mga credit card ay may isang luma at medyo lukot na larawan. Ang larawan ng kanyang unang asawa, ang ina ni Nancy at Ethan. Ang ngiti nito sa larawan ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Isang pamilyar na kirot ang muling naramdaman niya sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit ibinabaon niya ang sarili sa trabaho. Ang dahilan kung bakit hinayaan niyang pumasok si Samantha sa buhay nila sa pag-aakalang mapupunan nito ang nawala. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap na sapat na ang pera. Isang biglaang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Kinuha niyang muli ang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. "Book me the earliest flight back home." Mariin niyang sabi, "I'm going home now." Hindi na niya hihintayin ang naka-schedule na flight kinabukasan. Uuwi siya para sorpresahin sila. Uuwi siya para mayakap ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras ng nakakapagod na biyahe, pagod ngunit puno ng pananabik. Sa wakas ay narating ni Nicholas ang kanilang gate. Gabi na at tahimik ang buong kabahayan. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang sasakyan. Walang ilaw sa sala. Siguro'y tulog na talaga silang lahat. Gamit ang sariling susi, maingat niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay kakaiba. Hindi ito ang payapang katahimikan ng isang tahanang mahimbing ang tulog. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakakilabot. Napakunot ang noo ni Nicholas. May mali. At doon niya narinig, mula sa itaas, mula sa direksyon ng kwarto ni Nancy, isang boses, galit, puno ng pagbabanta. Ang boses ni Samantha. "Isa kang pabigat, katulad ng patay mong ina." Sa isang iglap, ang init ng pananabik na dala ni Nicholas mula sa biyahe ay biglang naging yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. Ang boses ni Samantha, ang boses na narinig niya sa telepono kanina lang, malambing, mapagmahal, puno ng kasinungalingan, ngayon ay isa ng sandatang puno ng lason. At ang target nito ay ang sarili niyang anak. Ang kanyang mga paa ay tila naging tingga. Bawat hakbang paakyat sa hagdan ay isang pakikibaka laban sa katotohanang ayaw niyang tanggapin. Ang perpektong larawan sa kanyang isipan, ang larawan sa wallpaper ng kanyang cellphone ay unti-unting nagkakalamat. Dahan-dahan, halos walang ingay, itinulak niya ang pinto ng kwarto ni Nancy. At doon, ang larawan ay tuluyang nabasag. Hindi ito isang ilusyon. Hindi ito isang masamang panaginip. Ito ay totoo. Nakatayo si Samantha. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang isang kamay ay mahigpit na nakasabunot sa buhok ni Nancy. Ang kanyang 8 taong gulang na anak na babae ay nakaluhod. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa takot at sakit. "Hindi ka titigil sa pag-iyak? Sige, bigyan pa kita ng dahilan," sigaw ni Samantha. Hindi napansin ni Samantha ang kanyang pagdating. Masyado itong abala sa pagpapahirap sa isang batang walang kalaban-laban. Tumingin si Nicholas sa kuna. Nakita niya si Ethan, ang kanyang bunso, na nakahiga doon. Namumutla, nanlalalim ang mga mata, at halos hindi gumagalaw. Ang mundo ni Nicholas ay gumuho. Ang bawat kasinungalingan ni Samantha sa telepono, mahimbing ang tulog, ang lakas-lakas uminom ng gatas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang malupit na biro. Isang ungol na puno ng puot ang kumawala mula sa lalamunan ni Nicholas. "Samantha!" Ang sigaw niya ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Samantha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Agad niyang binitawan ang buhok ni Nancy na para bang napaso. Ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng isang maskara ng pagkataranta. "Mamahal," nauutal niyang sabi, sinusubukang ayusin ang sarili. "Umuwi ka na pala. Hindi ito tulad ng iniisip mo.
Itong si Nancy, sinasaktan niya ang kapatid niya. Pinipigilan ko lang siya. Ang kasinungalingan, napakabilis, napakadali para sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Nicholas ang katotohanan. Hindi siya nagsalita. Nilampasan niya si Samantha na para bang isa itong hangin. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang mga anak. Lumuhod siya sa harap ni Nancy at marahang hinaplos ang pisngi nito. "Okay ka lang, anak?" Pabulong niyang tanong. Tumangulang si Nancy habang patuloy sa pag-iyak. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kuna. Inilapat niya ang kanyang palad sa noo ni Ethan. Isang nagbabagang init ang sumalubong sa kanya. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang maliit na katawan nito ay napakagaan, masyadong magaan, at napakainay. Tumayo si Nicholas, karga-karga ang walang malay na si Ethan sa isang braso. Gamit ang kabilang kamay, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Nancy. "Daddy!" "Umiiyak na," sabi ni Nancy. "Shh! Nandito na si Daddy," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Humarap siya kay Samantha, ang babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan, ang babaeng pinakasalan niya. Tiningnan niya ito, hindi ng galit, kundi ng isang malamig na damdamin na mas masahol pa roon. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang lahat. "Huwag mo akong kausapin," mariin niyang sabi. Bawat salita ay mabigat. "Mag-usap tayo sa ospital." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hila-hila ang kanyang anak na babae. Karga-karga ang kanyang anak na lalaki. At iniwan si Samantha na nakatayo roon. Nag-iisa kasama ang mga durog na piraso ng kanilang sirang larawan. Sa emergency room, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Nicholas ay nakaupo sa isang malamig na upuan, yakap-yakap si Nancy na nakatulog na sa pagod at takot. Si Ethan naman ay nasa loob na inaasikaso ng mga doktor. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. "Miss Valdez?" Agad na tumayo si Nicholas. "Ako nga po. Kamusta ang anak ko, Doc?" Tiningnan siya ng doktor ng may halong awa at profesionalismo. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. "Mr. Valdez, ang kondisyon ng anak ninyo ay mas malala pa sa simpleng lagnat." "Ano po ang ibig niyong sabihin?" tanong ni Nicholas. Nararamdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Ang mga sumunod na salita ng doktor ang tuluyang nagwasak sa natitirang pag-asa ni Nicholas. "He is suffering from severe malnutrition." Severe malnutrition. Paulit-ulit na tumatakbo ang dalawang salitang yon sa isip ni Nicholas habang nakaupo siya sa isang malamig at matigas na upuan sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit. Ang bawat sulok ng ospital, mula sa amoy ng antiseptic hanggang sa puti at blangkong kulay ng mga pader, ay tila sumisigaw sa kanya. Isinasampal sa mukha niya ang kanyang pagkukulang. Malnutrisyon. Paanong nangyari iyon sa anak niya? Paano nangyari iyon sa loob ng kanyang sariling bahay? Isang bahay na puno ng lahat ng bagay maliban sa isang ama. Niyakap niya ng mahigpit si Nancy na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ang pagod at takot ay kitang-kita sa munting mukha nito kahit sa pagtulog. Isa pang pagkakasala ang dumagan sa kanyang dibdib. Habang abala siya sa pagpapalago ng kanyang kumpanya, ang kanyang mga anak pala ay nabubuhay sa isang impyerno. Isang impyerno na siya mismo ang nagbigay daan. "Nicholas!" Narinig niya ang boses ni Samantha bago pa man niya ito makita. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Ang mga mata ay namumula na, parang galing sa matagal na pag-iyak. Agad itong umupo sa tabi niya at yumakap sa kanyang braso. "Mahal, anong sabi ng doktor? Kamusta si Ethan?"
Diyos ko, kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagsimula itong humikbi. Hindi ko napansin. Siguro hindi ako mabuting ina. Hindi kumibo si Nicholas. Hinayaan lang niya itong magsalita. Ang bawat salita ni Samantha ay parang isang palabas na pinanunood niya mula sa malayo. Alam mo naman si Nancy, mahal, pihikan sa pagkain, di ba? Patuloy nito sa pagitan ng mga hikbi. Minsan, 3 araw bago kumain ng maayos, sinubukan ko na ang lahat. Siguro naman na ni Ethan ang pagiging maselan sa pagkain. Patawarin mo ako, Nicholas. Sinubukan ko. Ang paliwanag nito ay tila may lohika. Pumasok sa isip ni Nicholas ang mga pagkakataong narinig niyang nagrereklamo si Samantha tungkol sa pagiging pihikan ni Nancy. Posible kaya? Naging abala ba siya masyado para mapansin ang mga senyales na ito? Ang isip niya ay gulong-gulo, naghahanap ng kahit anong paliwanag na hindi maglalagay sa kanya sa gitna ng kasalanan. Isang nurse na may awtoridad sa kanyang tindig ang lumapit sa kanila. May name tag ito. Clara, head nurse. Mr. Valdez, magalang nitong sabi. Stable na po ang vitals ng anak ninyo. Patuloy po naming sinusubaybayan ang kanyang lagnat. Nagsasagawa pa po kami ng ilang tests, pero base sa initial findings, he is indeed underweight for his age. Sumingit si Samantha. Ganoon po ba, ma'am? Ganyan din po kasi ang ate niya. Napakapihikan sa pagkain. Tumango ang nurse, ang tingin ay nasa hawak na clipboard. It could be a factor, ma'am. We will look into it. May napansin si Nicholas. Sa buong pag-uusap nila, hindi man lang tumingin sa kanya si Nurse Clara. Ang mga mata nito ay nakaiwas, nakapako sa mga papel, sa sahig, kahit saan, huwag lang sa kanya. Salamat, nurse, sabi na lang ni Nicholas. Nang makaalis ang nurse, si Nancy naman ay nagising. Kumusot-kusot ito ng mata at tumingin sa paligid. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha nito nang makita kung nasaan sila. Hinigpitan nito ang kapit sa damit ng ama. Nananatili itong tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang kwentong hindi pa kayang isatinig ng kanyang bibig. Nagpaalam si Samantha na kukuha lang ng kape. Nang maiwan silang dalawa, marahang hinaplos ni Nicholas ang buhok ng kanyang anak. Anak, panimula niya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Gutom ka na ba? Umiling lang si Nancy, ang tingin ay nakatutok sa sahig. Isang pader ng takot ang nakapagitan sa kanila. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang anunsyo mula sa speakers ng ospital at ang malayong tunog ng mga aparatus. Napapikit si Nicholas, sinusubukang alisin ang imahe ng galit na mukha ni Samantha at ang umiiyak niyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang napakahinang boses. Daddy. Tumingin siya sa baba. Nakatingala sa kanya si Nancy. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Bakit, anak? Huminga ng malalim si Nancy na para bang kumukuha ng lakas mula sa kaibuturan. Ayaw ni tita na umiyak si Ethan. Bulong nito, halos hindi marinig. Sabi niya, maingay daw po. Pabalibag na isinara ni Samantha ang pinto ng kanyang mamahaling kotse. Sa wakas, malayo sa mapanuring tingin ni Nicholas, gumuho ang kanyang maskara. Mariin niyang hinampas ang manibela, isang walang tunog na sigaw ng pagkasuklam ang kumawala sa kanyang mga labi. Wisit! Wait, wisit! Bakit ngayon pa siya umuwi? Bulong niya sa sarili, ang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Ang lahat ay nasisira. Ang plano nilang pinaghirapan ng ilang taon ay nasa bingit ng pagkabigo dahil sa isang hindi inaasahang pag-uwi. Ang kontrol na maingat niyang iningatan ay unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin, kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang numero
na hindi nakasave sa kanyang contacts, isang numerong sa ulado niya sa puso. Hello? Isang malamig at kalmadong boses ng lalaki ang sumagot. Mark, may problema. Halos pabulong na, sabi ni Samantha. Umuwi si Nicholas. Nakita niya ang lahat. Sa kabilang linya, si Mark Sullivan ay hindi nagpakita ng anumang pagkataranta. Lahat? Anong lahat? Si Nancy at yung bata, dinala niya sa ospital. Narinig ni Samantha ang isang buntong hininga. Kalma, nasa ospital ka ba ngayon? Hindi. Umalis ako sandali. Hindi ko na kaya ang mga tingin niya, Mark. Para niya akong hinuhusgahan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Sam. Tandaan mo kung bakit natin ginagawa to. Ang mga salita ni Mark ay naghatid sa kanya pabalik sa isang lugar na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Isang lugar na madilim, mabaho at puno ng gutom. Biglang nakita niya ang sarili bilang isang batang gusgusin. Nakatayo sa labas ng isang malaking bahay kasama ang isang payat na batang lalaki. Si Mark. Pareho silang nakatingin sa isang pamilyang masayang kumakain sa loob. Ang amoy ng basura mula sa kalye ay humahalo sa amoy ng masarap na pagkain na hindi nila matitikman. Isang babaeng mayaman ang lumabas at tinaboy sila. Umalis kayo dito, mga batang pulubi. Huwag niyong dungisan ang gate ko. Noong gabing iyon, sa ilalim ng isang tumutulong bubong, habang kumakalam ang kanilang mga sikmura, gumawa sila ng isang pangako. Hinding-hindi na tayo babalik dito, sabi ng batang si Mark. Gagawin natin ang lahat para yumaman. Sam, nakikinig ka ba? Ang boses ni Mark ang muling nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Oo, mabilis niyang sagot. Gawin mo ang plano, mariing sabi ni Mark. Huwag kang magpanik. Ito ang pagkakataon mo. Gamitin mo ang sitwasyon. Kailangan nating palabasin na si Nancy ang may problema, na nagseselos siya sa kapatid niya, na siya ang nananakit. Kailangan mong kumbinsihin si Nicholas na kailangan ng tulong ng anak niya. Humigpit ang hawak ni Samantha sa cellphone. Pero paano kung hindi siya maniwala? Maniniwala siya, tiyak na sabi ni Mark, dahil mas madali para sa kanya na paniwalaan na may problema ang anak niya kaysa tanggapin na siya mismo ang nagkulang. Gawin mo lang ang parte mo. Ako na ang bahala sa iba. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Samantha sa upuan. Tumingin siya sa engrandeng gusali ng ospital mula sa kanyang bintana. Ang lugar na yon ang banta sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang anino ng kahirapan ay tila muling gumagapang, sinusubukang hilahin siya pabalik. Hindi. Hinding-hindi siya papayag. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Naghilamos siya ng pekeng luha sa kanyang mukha, inayos ang sarili, at huminga ng malalim. Oras na para sa isa na namang pag-arte. Samamantala, sa isang tahimik na sulok ng ospital, sa may fire exit, isang nurse ang may kausap sa telepono. Si Clara. Kuya, hindi ko na yata kaya to. Yung bata. Nanginginig ang boses niya, puno ng pagkakasala. Gawin mo ang sinabi ko, Clara. Malamig na sagot ni Mark sa kabilang linya. Pero kuya, grabe ang kalagayan niya. Halos butot balat na lang. Konsensya ko. Konsensya? Putol ni Mark sa kanya. Ang boses ay may halong pagbabanta. Nasaan ang konsensya mo noong pinapaaral kita? Nasaan ang konsensya mo noong binabayaran ko ang renta ng apartment mo? Gawin mo lang ang pinapagawa ko. Ilang reports lang yan. Pagkatapos nito, tapos na. Alalahanin mo kung sino ang nagpaaral sa'yo. Ibinaba ni Mark ang tawag at naiwan si Clara na nakasandal sa pader. Hawak ang telepono habang ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ayaw ni tita na umiiyak si Ethan. Sabi niya, maingay daw po. Ang mga salitang iyon, kahit gaano kahina ang pagkakasabi, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Nicholas na mas malakas pa sa kahit anong sigaw.
Bawat pantig ay isang martilyo na pumupukpok sa pader ng pagtanggi na kanyang itinayo sa paligid ng sarili. Ang paliwanag ni Samantha tungkol sa pagiging pihikan ay biglang nawalan ng saysay. Ang mga pekeng luha nito ay biglang naging malinaw na isang pag-arte. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo at ang nabubuong larawan ay isang bagay na nakapangingilabot. Hindi na siya maaaring maging ang amang naghihintay lang. Kailangan niyang kumilos. Nang bumalik si Samantha, nagpaalam si Nicholas na maglalakad-lakad lang sandali. Humanap siya ng isang tahimik na sulok sa pasilyo ng ospital at inilabas ang kanyang cellphone. Ang tinawagan niya ay hindi isang kaibigan o kasamahan sa trabaho. Valdez. Sagot ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Ito ang pinuno ng kanyang security team, isang dating pulis na may sarili na ngayong private investigation agency. I need you to do something for me off the books. Diretsong sabi ni Nicholas. Ang boses ay mababa at mariin. I want you to investigate my wife, Samantha Valdez. I want to know everything. Her calls, her bank accounts, who she meets, everything. Isang sandaling katahimikan. Understood, sir. And be discreet. No one can know about this, not even my secretary. Copy that, sir. Pagkababa ng tawag, nakaramdam si Nicholas ng bahagyang gumaan ng dibdib. Ngayon, mayroon na siyang mga matang nagmamasid. Pabalik sa tapat ng ICU, natigilan siya. Sa may nurse's station, nakita niya si head nurse Clara na may kausap na isang doktor. Ang kanilang mga boses ay hindi malakas, ngunit ang kanilang kilos ay puno ng tensyon. Nagtago si Nicholas sa likod ng isang pader. Sapat lang para marinig ang kanilang pinag-uusapan o hindi talaga tugma, Doc. Sabi ni Nurse Clara, ang boses ay halatang ninenerbiyos. Yung initial blood work, hindi consistent sa physical state ng bata. Anong ibig mong sabihin, Clara? Tanong ng doktor. The results I saw were clear. Underweight, slight anemia. Nothing too alarming. Iyon na nga po ang sinasabi ko, giit ni Clara. May iba pa pong resulta na. Biglang napatingin si Clara sa direksyon ni Nicholas. Agad siyang tumahimik. Ang doktor ay napakunot ang noo, ngunit nagkibit balikat na lang at umalis. Naiwan si Clara na nakatayo roon, namumutla. Hindi na kailangan ni Nicholas ng iba pang marinig. May mali sa mga records. At alam iyon ni Nurse Clara. Pumalik siya sa kinauupuan niya, kung saan mahimbing pa ring natutulog si Nancy. Sa tabi nito ay ang maliit na backpack na dala nito. Kinuha niya ito, nagbabaka sakaling may biskwit o laruan sa loob na maaring makapagpasaya sa anak paggising nito. Pagbukas niya, isang kulay rosas na laruang cellphone ang nakita niya sa ibabaw. Simple lang ito. May iilang pindutan na tumutunog kapag pinipindot. Ngunit sa gilid nito, may napansin siyang isang maliit na switch na may simbolo ng microphone. Record. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, halos nanginginig ang kanyang mga daliri. Pinindot niya ang play. Sa una, puro static. Pagkatapos, isang maliit na boses. Ang boses ni Nancy kumakanta ng oyayi. Pagkatapos, isang malakas na kalabog at sumunod ang boses. Ang boses ni Samantha, matinis at puno ng galit. Tigilan mo yang pagkanta-kanta mo. Naririndi ako. Wala kang ginawang tama. Manang-mana ka sa ina mo. Pareho kayong pabigat. Isang mahinang hikbi mula kay Nancy. Huwag mo siyang babanggitin. Naiintindihan mo? Isa kang pabigat, katulad ng patay mong ina. Pinatay ni Nicholas ang recording. Humigpit ang pagkakahawak niya sa laruang cellphone. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lang galit. Ito ay isang malalim na paghihinayang. Isang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak,
ay sinasaktan sila sa paraang hindi niya kailanman naisip. Habang nakatitig siya sa kawalan, nag-vibrate ang kanyang totoong cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Sir," sabi ng boses ng kanyang investigador. "May nakuha na po akong initial info. May regular na katagpo ang asawa ninyo. Isang lalaki." "Sino?" tanong ni Nicholas. Ang boses ay walang emosyon. "Ang pangalan niya ay Mark Sullivan. At sir, may record siya ng estafa." Ang bawat impormasyong natatanggap ni Nicholas ay parang isang saksak sa kanyang likod. Isang kasabwat. Isang lalaking may criminal record. Ang lahat ng pagdududa niya ay nagkatotoo. At ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Nararamdaman ni Samantha ang pagbabago sa pakikitungo ni Nicholas. Ang dating init ay napalitan ng isang malamig na distansya. Ang mga tanong nito ay naging mas matalas, mas mapanuri. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Kailangan niyang gawin ang pinakadesperadong hakbang. Kinabukasan, habang nagbabantay si Nicholas sa tabi ng kama ni Nancy sa isang pribadong silid kung saan ito inilipat, pumasok si Samantha. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang itsura ay puno ng pagod at pag-aalala. "Mahal, pwede ba tayong mag-usap?" Mahina niyang sabi. Tumingin si Nicholas sa kanya. Ang muka ay blanko. Tumango siya at sumunod sa labas ng silid. "Tungkol kay Nancy," panimula ni Samantha. Ang boses ay nanginginig. "Nicholas, nag-aalala ako para sa kanya. Labis. Alam kong mahirap itong tanggapin pero huminto ito na para bang naghahanap ng tamang salita. Sa tingin ko, kailangan niya ng tulong. Tulong na hindi natin kayang ibigay." Napakunot ang noo ni Nicholas. "Anong ibig mong sabihin?" "Kanina, habang wala ka, pumasok ako sa kwarto ni Ethan. Naabutan ko si Nancy. Nakatayo sa tabi ng IV drip niya." Kwento ni Samantha. Ang boses ay nagiging histerikal. "May ginagawa siya sa tubo. Hindi ko alam kung ano. Tinanong ko siya, pero tumakbo lang siya palabas. Nicholas, nagseselos siya. Paano kung sinadya niyang saktan ng kapatid niya?" Ang akusasyon ay napakabigat, napakasama. Kaya't hindi agad ito na proseso ng isip ni Nicholas. Tiningnan niya si Samantha. Sinusubukang hanapin ang kahit anong bahid ng kasinungalingan sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay isang perpektong pag-arte ng isang ina na natatakot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Hindi iyan magagawa ni Nancy, mariin niyang sabi. Ngunit may maliit na bahagi sa kanyang utak na nag-aalinlangan. Naalala niya ang katahimikan ni Nancy, ang pag-iwas nito ng tingin. Takot lang ba yon? O pagkakasala? Biglang may narinig silang kalabog mula sa loob ng silid kung saan natutulog si Nancy, sinundan ng malakas na pag-iyak. Nagkatinginan sila ni Samantha bago sabay na pumasok sa loob. Ang nakita nila ay nagpatigas sa dugo ni Nicholas. Nakatayo si Nancy sa gitna ng silid, umiiyak. Sa sahig, basag ang isang baso ng tubig. At sa tabi nito, nakahandusay sa sahig ang IV stand ni Ethan, natapon ang laman ng dextrose. "Nancy!" sigaw ni Samantha. Tumakbo ito at niyakap ang IV stand na para bang buhay nito ang nakasalalay doon. "Anong ginawa mo? Gusto mo bang mamatay ang kapatid mo?" "Hindi ko po sinasadya," humahagulgol na sabi ni Nancy. "Nagising po ako. Uminom lang po ako ng tubig. Tapos nasagi ko lang po." Ngunit ang eksena ay nagsasalita para sa sarili nito. Isang batang babae, isang natumbang IV stand. Ang ebidensya ay tila malinaw. Niyakap ni Samantha si Nicholas. Ang katawan nito ay nanginginig. "Nicholas, tingnan mo. Sinasabi ko na sa'yo. Kailangan niya ng tulong. Paano kung sa susunod, patay na niya ang kapatid niya?" "Hindi ko kakayanin, Nicholas.
Iligtas mo ang mga anak natin. Si Nicholas ay nakatayo lang doon, paralisado. Tumingin siya sa kanyang anak na babae, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may ekspresyon ng matinding takot at pagmamakaawa. Tumingin siya sa umiiyak niyang asawa na nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ang buong mundo niya ay gumuho. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang anak na tahimik at takot? O ang kanyang asawa na nagpapakita ng lahat ng ebidensya? Ang isip niya ay isang magulong digmaan. Ang pagmamahal niya sa anak ay nakikipaglaban sa laso ng pagdududa na itinanim ni Samantha. Naramdaman niya ang isang matinding pagod, isang pakiramdam ng kabiguan. Bigo siya bilang asawa, bigo siya bilang ama. Napasabunot siya sa kanyang buhok, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sa sandaling iyon, halos maniwala na siya. Halos sumuko na siya. Ito ang pinakamadilim na sandali. Ang sandali kung saan tila nawala na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang mahinang panginginig na halos hindi niya napansin. Nang walang pag-iisip, kinuha niya ito para sana patayin. Ngunit nakita niya ang isang mensahe sa screen. Mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 5 salita lang. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, isang address ang kasunod. Ang address ng kapilya sa loob mismo ng ospital at isang huling pangungusap. Pumunta ka, mag-isa. Ang kapilya ng ospital ay isang maliit na santuaryo ng katahimikan sa gitna ng magulong mundo ng sakit at pag-aalala. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga stained glass na bintana, nagpipinta ng iba't ibang kulay sa mga bakanting upuan. Sa loob, isang babaeng nakauniforme ng nurse ang nakaluhod. Ang mga balikat ay nanginginig. Si Clara. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang walang katapusang pagpapahirap. Mula nang ipadala niya ang mensahe, ang puso niya ay walang tigil sa pagkabog. Takot, pagsisisi. Ito ang dalawang emosyong naglalaban sa loob niya. Ang utang na loob niya sa kanyang kuya, si Mark, ay isang mabigat na kadena na matagal na niyang pasan. Si Mark ang nagpaaral sa kanya, ang nag-ahon sa kanya mula sa hirap. Ngunit ang presyo ng utang na yon ay ang kanyang konsensya. Naalala niya ang unang beses na kinausap siya ni Mark tungkol dito. Simple lang, Clara. May mga reports lang na kailangan mong bahagyang baguhin para hindi masyadong alarming, para hindi magpanik ang asawa ng pasyente. Noong una, tila simple lang. Isang maliit na pabor. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Ethan, ang mga mata ng bata na halos wala ng buhay, ang bawat peking salita na isinusulat niya sa report ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. At kanina, nang marinig niya ang plano ni Samantha na idawit si Nancy, hindi na niya nakayanan. Ang batang iyon, si Nancy, na sa kabila ng takot ay hindi iniiwan ng kapatid. Ang batang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na gawin ang tama. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kapilya. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap. Nakatayo roon si Nicholas Vald. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Ang mga mata ay puno ng mga tanong. Mr. Valdez, nanginginig niyang sabi. Ikaw? Sabi ni Nicholas. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Bakit? Hindi agad nakasagot si Clara. Sa halip yumuko siya. Patawarin niyo po ako, sir. Patawarin niyo po ako sa lahat. Naghintay lang si Nicholas, hindi nagsalita. Huminga ng malalim si Clara. Ang lahat po ng sinabi ni Mrs. Valdez, kasinungalingan po lahat iyon. Ang tungkol sa pagiging pihikan, ang tungkol sa nangyari kanina sa Ivy stand, lahat po yun ay set up. Paano mo nalaman? Tanong ni Nicholas. Ang boses ay matalas. Itinaas ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay at ipinakita ang kanyang cellphone. Dahil sir, kasabwat po ako sa simula. Isang malamig na galit ang gumapang sa dibdib ni Nicholas.
Ano? Ang lalaking kasama niya, si Mark Sullivan. Kuya ko po siya. Ang pag-amin ay parang isang suntok sa sikmura ni Nicholas. Ang nurse na pinagkatiwalaan niya sa kalagayan ng kanyang anak ay kapatid pala ng kalaguyo ng kanyang asawa. Pinilit niya ako, sir, patuloy ni Clara. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May utang na loob po ako sa kanya. Inutusan niya akong baguhin ang ilang resulta para hindi agad makita kung gaano kalala ang malnutrisyon ni Ethan para bigyan ng oras si Samantha. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Dahil hindi ko na po kaya, sir. Nakita ko ang mga anak ninyo. Nakita ko ang pagmamahal ni Nancy sa kapatid niya. Mali po ito. Sobrang mali po nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Clara ang isang maliit na USB flash drive. Inabot niya ito kay Nicholas. Ano ato? Kanina po, tumawag si kuya. Kinukumusta ang plano nila. Sabi ni Clara, ang boses ay halos pabulong na. Hindi niya alam, pero nakarecord ang usapan namin. Akala niya, kakampi pa niya ako. Dito sa recording na to, inamin nila ang lahat. Ang plano, para palabasing may problema sa pag-iisip si Nancy. Ang plano, para makuha ang pera ninyo. Kinuha ni Nicholas ang USB. Tinitigan niya ito na para bang ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Tumingin siya kay Clara, ang babaeng nasa harap niya. Isang estranghero na may hawak ng kanyang katubusan. Patawarin niyo po ako, muling sabi ni Clara. Handa po akong harapin ang lahat ng parusa. Hindi nagsalita si Nicholas. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kapilya. Sa pasilyo, isinaksak niya ang USB sa kanyang cellphone gamit ang isang adapter. Pinindot niya ang play. Unang narinig niya ang boses ni Clara, takot at nag-aalinlangan. Pagkatapos, ang boses ni Mark, malamig at mapagkumbinsi. At ang huli, ang boses na dumurog sa lahat ng natitira sa kanyang puso. Ang boses ni Samantha, na tumatawa sa kabilang linya habang kausap si Mark. Ang galing ko, di ba? Umiyak lang ako ng kaunti. Naniwala na agad ang tanga. Konting-konti na lang, Mark. Mapapasa atin na ang lahat. Napatigil sa paglalakad si Nicholas. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala. Ang sakit ay naglaho. Ang natira na lang ay isang matinding kalinawan. Isang kalinawan na kasing lamig ng bakal. Amnetic. Pagkalipas ng 2 araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Valdez. Si Nancy at Ethan ay pansamantalang nasa pangangalaga ng ospital, kung saan tiniyak ni Nicholas na ang pinakamagagaling na doktor at mapagkakatiwalaang nurse na ang nag-aasikaso sa kanila. Tinawagan ni Nicholas si Samantha. Ang boses niya sa telepono ay kalmado, halos walang emosyon, isang bagay na ipinagtaka, ngunit ikinatuwa ni Samantha. Mahal, naisip ko, kailangan nating mag-usap ng masinsinan, sabi ni Nicholas. Maghapunan tayo mamayang gabi. Dito sa bahay, isama mo na rin yung kaibigan mo, si Mark, para makapagpasalamat ako sa suporta niya sa'yo. Sa kabilang linya, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Samantha. Ito na, nanalo na siya. Sige mahal, magandang ideya yan. Darating kami. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ay nakahanda na, parang para sa isang piyesta. Ang pinakamahuhusay na pagkain, ang pinakamamahaling alak. Si Samantha ay dumating na suot ang kanyang pinakamagandang bestida. At sa tabi niya ay si Mark Sullivan, nakangiti na para bang siya na ang nagmamay-ari ng lugar. Umupo sila sa paligid ng mesa. Si Nicholas, sa kabisera, ay tahimik lang na nagmamasid. Nicholas, I'm so sorry for what happened. Panimula ni Mark, ang boses ay puno ng pekeng simpatya. Samantha told me everything. It must be hard for you. But don't worry. We're here for you. Ngumiti lang si Nicholas. Salamat, Mark.
I appreciate that. Ibinuhos niya ang alak sa kanilang mga baso. Isang brindis, sabi niya. Itinaas ang kanyang kopita. Para sa katotohanan, nagkatinginan si Samantha at Mark, bahagyang naguluhan, bago nila itinaas ang kanilang mga kopita. Para sa katotohanan, ulit nilang dalawa. Ang hapunan ay nagpatuloy sa isang naprasyang atmosfera. Puro papuri at kasinungalingan ang lumalabas sa bibig ni na Samantha at Mark, habang si Nicholas ay tumatango lang at nagbibigay ng mga matitipid na sagot. So, Nicholas, ano nang plano mo para kay Nancy? Tanong ni Samantha. Sinusubukang isulong ang kanilang huling hakbang. May mga magagandang institusyon akong alam kung saan matutulungan siya. Ibinaba ni Nicholas ang kanyang kubyertos. Tumingin siya ng diretso kay Samantha. Pagkatapos ay kay Mark. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Actually, kalmado niyang sabi, may ipaparinig ako sa inyo bago tayo magpatuloy. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa isang maliit na Bluetooth speaker na nakatago sa gitna ng mesa. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig ay ang boses ni Mark. Gawin mo ang plano. Kailangan nating palabasin na si Nancy ang may problema. Biglang natigilan si Samantha. Nanlaki ang kanyang mga mata, napatingin siya kay Mark na ngayon ay namumutla. Sumunod ang boses ni Samantha, tumatawa. Ang galing ko, di ba? Umiyak lang ako ng kaunti. Naniwala na agad ang tanga. Konting-konti na lang, Mark. Mapapasa atin na ang lahat. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa silid kainan. Isang hatol na hindi na mababawi. Ang kulay sa mukha ni Samantha ay tuluyang nawala. Sa saan mo nakuha yan? Sigaw niya. Ang boses ay basag. Si Mark ang unang kumilos. Tumayo siya at sinubukang tumakbo. Ngunit bago pa man siya makalayo, bumukas ng malakas ang mga pinto ng dining hall. Pumasok ang mga pulis. Mark Sullivan, Samantha Valdez, arestado kayo para sa multiple charges of child abuse, conspiracy, at attempted fraud. Nagpumigla si Samantha. Sinubukan niyang sugurin si Nicholas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagkabigo. Hayop ka. Pinlano mo to. Magbabayad ka rin. Pinigilan siya ng mga pulis. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay, ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok kay Nicholas, puno ng isang pangako ng paghihiganti. Tapos na ang laro ninyo, malamig na sabi ni Nicholas, hindi man lang kumukurap. Habang hinihila palabas ng mga pulis ang dalawa, naramdaman ni Nicholas ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi dumating. Ang natira ay isang malawak na kawalan. Nang tumahimik na ang lahat, napaupo siya, napapikit. Pagdilat niya, may nakita siyang isang maliit na anino sa may hagdanan. Nakatayo roon si Nancy. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang kanyang anak na babae, na dapat ay nasa ospital, ay nakatayo roon. Saksi sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. Tumingin si Nancy sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo sa luha. Puno ng isang ekspresyon na hindi niya maintindihan. Tiningnan ni Nicholas ang kanyang anak. Ang anak na sinaktan niya. Ang anak na pinabayaan niya. At sa unang pagkakataon, sa harap ng kanyang anak na babae, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ilang buwan ang lumipas. Ang malaki at marangyang mansyon na dati puno ng masasakit na alaala ay naibenta na. Pinalitan ito ni Nicholas ng isang mas maliit, mas komportableng bahay na may malawak na hardin. Isang lugar kung saan mas naririnig ang halakhak kaysa sa mga sigaw. Ang buhay ni Nicholas ay nagbago ng 180 degree. Ang mga board meeting ay napalitan ng mga parent-teacher conference. Ang mga business trip sa ibang bansa ay napalitan ng mga pagbisita sa parke. Ibinasura niya ang mga malalaking kontrata at ipinasa ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang board
para sa isang simpleng dahilan, ang kanyang mga anak. Si Ethan, na minsang nasa bingit ng kamatayan, ay isa na ngayong malusog at bibong sanggol. Ang dating mahinang iyak ay napalitan na ng malalakas na tawa sa tuwing kinikiliti siya ng kanyang ama. Ang mga pisngi nito ay bilog na at puno ng kulay. Si Nancy naman ay ibang kwento. Ang mga sugat na hindi nakikita ang siyang pinakamahirap gamutin. Sa tulong ng isang child psychologist, unti-unti niyang natututunang iproseso ang trauma na kanyang dinanas. Hindi na siya palaging tahimik, ngunit may mga araw pa rin na ang mga anino ng nakaraan ay bumabalik. At sa bawat araw na yon, naroon si Nicholas, hindi bilang isang milyonaryong CEO, kundi bilang isang ama na natututo. Isang umaga, sinubukan niyang tirintasin ang buhok ni Nancy bago pumasok sa eskwela. Ang resulta ay isang magulo at buhol-buhol na tirintas na malayo sa perpekto. "Daddy, para po siyang pugad ng ibon," sabi ni Nancy. Hindi nagrereklamo, kundi nagsasabi lang ng katotohanan habang nakatingin sa salamin. Napakamot ng ulo si Nicholas. "Pasensya na anak, hindi pa ako sanay. Magpa-practice pa si Daddy." Ngumiti ng bahagya si Nancy. "Okay lang po. Ako na lang po." Ang maliit na ngangiting iyon ay mas mahalaga pa kay Nicholas kaysa sa kahit anong deal na napanalunan niya. Sa isa sa mga therapy session ni Nancy, ipinakita sa kanya ng doktor ang isang drawing na ginawa ng bata. Isang pamilya, isang tatay, isang batang babae, at isang sanggol. Nakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang lahat ng tao sa drawing ay nakangiti. "This is the first time she drew you smiling, Mr. Valdez," sabi ng psychologist. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya ang dalawang bata, binasahan niya sila ng isang kwento. Si Ethan ay nakatulog agad sa kanyang mga braso, habang si Nancy ay nakasandal sa kanyang balikat. Nang matapos ang kwento, akala niya ay tulog na rin si Nancy, ngunit narinig niya itong nagsalita. "Daddy, mahal niyo po ba si Mama?" Natigilan si Nicholas. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang kanyang unang asawa. "Oo, anak, mahal na mahal." "Bakit po siya nawala?" Isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Huminga siya ng malalim. "Nagkasakit siya, anak. Isang sakit na hindi na kayang gamutin ng mga doktor. Pero kahit wala na siya, lagi siyang nakatingin sa atin mula sa langit." "Kayo po, Daddy?" Muling tanong ni Nancy. Ang boses ay seryoso. "Masaya ka na po ba?" Ang simpleng tanong ay tumama kay Nicholas ng may bigat. Tumingin siya sa kanyang natutulog na mga anak, sa bagong tahanan na kanilang sinisimulan, at sa sarili niyang puso. Masaya na ba siya? Hindi pa siguro. Marami pa siyang pagkakasala na kailangan niyang pagbayaran sa sarili. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligayahan: pag-asa. "Hindi pa, anak," marahan niyang sagot. Hinalikan ang noo ni Nancy. "Pero magiging masaya rin tayo. Pangako yan ni Daddy." Bago siya matulog, may nakita siyang isang sulat sa kanyang study table. Galing sa Koreo. Binuksan niya ito. Galing kay Clara. "Mr. Valdez, sumusulat po ako para ipaalam sa inyo na natapos na ang kaso. Dahil sa pagtulong ko at pagtestigo, binigyan ako ng korte ng mas magaan na parusa. Community service. Sina Kuya at Samantha ay nahatulan na po. Matagal silang mawawala. Wala pong araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko, pero masaya po ako na sa huli ay nagawa ko ang tama. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na ang mga bata. Hangad ko ang inyong kapayapaan." Lubos na gumagalang, Clara itinupi ni Nicholas ang sulat. Ang lahat ay may kanya-kanyang pasanin. Ang lahat ay may kanya-kanyang paglalakbay tungo sa paghilom, at ang sa kanila ay nagsisimula pa lang. 10 taon, isang dekada ang lumipas, sapat na panahon
para maghilom ang mga sugat at para ang mga pait ng kahapon ay maging aral ng kasalukuyan. Sa entablado ng isang malaking auditorium, sa harap ng daan-daang tao, isang dalaga ang buong kumpiyansang nagsasalita. Ang kanyang boses ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya si Nancy Valdez, 18 taong gulang na, isang college freshman at isang youth advocate para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat isa sa atin ay may dalang kwento. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang tingin ay lumilibot sa mga nakikinig. Ang kwento ko ay nagsimula sa dilim. Nagsimula ito sa takot, sa gutom, at sa katahimikan. Sa isang tahanan kung saan ang dapat sana'y pagmamahal ay napalitan ng sakit. Sa audience, sa ikatlong hilera, isang lalaki ang nakaupo. Ang mga mata ay hindi kumukurap mula sa entablado. Si Nicholas. Sa tabi niya ay isang 10 taong gulang na batang lalaki na may malusog na pangangatawan at masayahing mga mata. Si Ethan. Hindi na si Nicholas ang dating abalang CEO na laging nakatutok sa cellphone. Ngayon, siya ay isang ama, simpleng ama, na ang pinakamalaking tagumpay ay ang makitang muling buo ang kanyang mga anak. Nagpatuloy si Nancy sa kanyang talumpati. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan hindi para humingi ng awa, kundi para magbigay ng lakas. Sa isip niya, nakikita niya ang mga maliliit na tagpo mula sa nakalipas na 10 taon. Ang unang beses na muli siyang tumawa ng malakas. Ang unang sports festival ni Ethan kung saan sumigaw siya ng buong puso para sa kapatid. Ang mga gabi kung kailan binabangungot pa rin siya. At ang kanyang ama ay uupo sa tabi niya hanggang sa muli siyang makatulog. Nakikita niya ang kanilang mga paglalakbay, ang mga simpleng pagpunta sa beach, paggawa ng mga sandcastle na paulit-ulit na sinisira ng mga alon, pero paulit-ulit din nilang itinatayo. Katulad ng kanilang pamilya. Natutunan ko na ang katahimikan ay maaaring maging isang kulungan, sabi ni Nancy. Ang boses ay nagiging mas marubdob. Ngunit natutunan ko rin na ang bawat isa sa atin ay may boses. At ang boses na yon, gaano man kahina sa simula, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Tumingin si Nicholas sa kanyang anak na lalaki. Ang galing ng ate mo, no? Bulong niya kay Ethan. Tumango si Ethan. Ang mga mata ay puno ng paghanga. The best si ate. Napangiti si Nicholas. Isang tunay at masayang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang pag-asa na naramdaman niya 10 taon na, ang nakalipas ay nagbunga. Ang tahanan na kanilang muling itinayo ay hindi perpekto. May mga lamat pa rin ito ng nakaraan, ngunit ito ay matatag. Itinayo ito sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at isang pag-ibig na hindi na muling magiging bulag. Sa entablado, patapos na si Nancy. Ang mga sugat ay naghilom, sabi niya. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa bawat isa. Ngunit ang mga peklat ay nagsisilbing paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas na natagpuan natin para mabuhay at magmahal muli. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Tumayo ang lahat, nagbibigay pugay sa katatagan ng isang batang minsang pinatahimik ng mundo. Nang bumaba si Nancy sa entablado, ang una niyang sinalubong ay ang mahigpit na yakap ng kanyang ama at kapatid. "You were amazing, anak," sabi ni Nicholas. Ang boses ay basag sa emosyon. "Siyempre, mana sa'yo, Daddy," pabirong sagot ni Nancy. Sabay-sabay silang naglakad palabas ng auditorium, patungo sa sikat ng hapon. Ang dating pamilyang wasak ay ngayon ay isang buong tatsulok ng pagmamahalan. Walang mga lihim, walang takot. Tanging ang isang hinaharap na sila mismo ang humubog. Sa kanilang paglalakad, hinawakan ni Nancy ang kamay ng kanyang ama sa isang tabi at ang kamay ni Ethan sa kabila. Tumingala siya sa langit at sa isang saglit, tila ba naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa itaas. Nakangiti sila.
magkakasama, at sa wakas, malaya. Ang uniforme ay medyo maluwag. Ang amoy ng sabon panlaba ay nanunuot pa rin. Nakapusod ang buhok, nakasuot ng face mask. Si Leah ay naging isa sa daan-daang anino na naglalakad sa mga pasilyo ng St. Jude Hospital. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay mas malakas kaysa sa ugong ng aircon at sa mahihinang tunog ng mga makina. Ang bawat nurse na nakakasalubong niya ay tila tinititigan siya, sinusuri, handang sumigaw ng impostor, anumang sandali. Pero walang pumansin sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong nurse sa gitna ng isang abalang gabi. Nakarating siya sa pediatric ward. Ang sahig ay makintab. Ang mga pader ay may mga cartoon character. Isang lugar para sa paggaling. Pero para kay Leah, ito ang pinangyarihan ng isang krimen na malapit ng maganap. Nakatayo ang isang gwardiya malapit sa silid ni Nico. Napahinto si Leah. Ang kanyang plano ay tila magugunaw. Ngunit isang milagro ang nangyari. Isang emergency code ang umalingaw-ngaw sa speaker. Isang pasyente sa kabilang dulo ng ward ang nag-code blue. Lahat ng nurse, pati na ang gwardiya, ay mabilis na nagresponde, nag-iwan sa pasilyo na halos walang tao. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, binuksan ni Leah ang pinto ng silid ni Nico. Ang silid ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa mga monitor ang nagbibigay ng ilaw. Ang tunog ng heart monitor ay mabagal at regular. Beep! 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 At sa tabi ng kama, nakatayo ang isang anino, si Melissa. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Leah. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa IV line na nakakonekta sa braso ni Nico. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang syringe. Ang dulo ng karayom nito ay nakatutok na sa IV port. Walang oras para mag-isip, walang oras para matakot. Sa isang mabangis na sigaw, sumugod si Leah. "Huwag!" Nagulat si Melissa. Lumingon ito at sa isang saglit, nakita ni Leah ang purong kasamaan sa mga mata nito. Isang tingin na hindi para sa isang anghel, kundi para sa isang demonyo. Ang pagkagulat nito ay mabilis na napalitan ng galit. "Ikaw?" sigaw ni Melissa. Tinabig ni Leah ang kamay ni Melissa. Ang syringe ay lumipad sa sahig at gumulong sa ilalim ng kama. Nagsimula ang isang marahas na paglalaban. Walang salitaan. Tanging mga ungol ng galit at desperasyon. Naghilahan sila ng buhok. Nagkalmutan. Isang digmaan sa pagitan ng dalawang babae sa ibabaw ng natutulog na bata. Isang digmaan para sa buhay at kamatayan. Mas malakas si Melissa. Mas matangkad. Itinulak niya si Leah na siyang dahilan para tumama ang likod nito sa isang metal na tray na nagbagsakan sa sahig na may malakas na ingay. "Mga sakim na hayop, pare-pareho lang kayo." Sigaw ni Melissa. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa galit. "Kung hindi dahil sa inyo, sa akin na sana ang lahat ng ito." Sinubukan niyang sakalin si Leah. Ang mga daliri ni Melissa ay humigpit sa kanyang leeg. Nagsimulang manlabo ang paningin ni Leah. Ang hangin ay hindi makapasok sa kanyang baga. Pero nakita niya ang mukha ni Nico. Ang maputlang mukha ng isang batang walang kalaban-laban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinamaan ang isang baso ng tubig sa bedside table na siyang tumama sa noo ni Melissa. "Aray!" Daing ni Melissa. Napabitaw ito kay Leah. Iyon lang ang kailangan ni Leah. Habang naglalaban sila, hindi nila napansin na ang mabagal na tunog ng heart monitor ay unti-unting bumibilis. Beep, 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 beep. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nurse tungkol sa ingay. Ang pagkalito niya ay naging purong sindak nang makita niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Leah at si Melissa, parehong gula-gulanit,
naglalaban na parang mga mababangis na hayop. "Melissa! Leah! Anong ginagawa ninyo?" Sigaw niya, hindi alam kung sino ang kakampihan. "Roberto, tulungan mo ako." Umiiyak na sigaw ni Melissa. Sinusubukan niyang saktan si Nico. Baliw na siya. "Sinungaling! Papatayin niya ang anak mo!" Ganting sigaw ni Leah. Isang gulo ng mga akusasyon at pagtanggi. Isang eksena ng kabaliwan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, isang mahinang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na nanginginig, ngunit malinaw. "Papa." Lahat sila ay napahinto. Napatingin sila sa kama. Si Nico. Ang kanyang mga mata ay nakadilat. Hindi na malabo, malinaw, at puno ng takot. Tumingin siya kay Leah. Pagkatapos, tumingin siya kay Don Roberto. At sa wakas, ang kanyang mga mata ay tumuon kay Melissa. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang kanyang stepmother. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. At sa katahimikang yon, nagsalita si Nico. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat ng katotohanan na kayang magpabagsak ng isang kaharian ng kasinungalingan. "Papa, siya ang naglagay ng ahas-ahasang gamot sa tiyan ni Mommy."